Mga master, recently ay nag-trending po para sa mga kababayan nating Bisaya. Yun pong isang post tungkol sa arrears sa GSIS premiums. No? Nasa last check po natin is nasa about 4,500 shares ang post na yon. Kaya marami talaga yung mga nagtatanong sa atin kung bakit ganon, kasi nakikita din po nila sa kanilang account na mayroon din pong arrears sa kanilang GSIS premiums. So sa episode na ito, pag-usapan po natin kung ano po ang epekto ng arrears na ito. Pero bago po yan ay simulan po natin sa pag-determine kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na arrears doon sa premiums ng GSIS. Nagkakaroon po ng tinatawag na arrears na yan kung mayroon pong isa sa tatlong sirkumstansya. Na una ay kapag wala kang sahod, no, walang remittance na natanggap sa GSIS, wala kang sahod. Kung nakikita niyo yan sa GSIS Touch, yung due amount ay nandoon, tapos yung payment ay wala, tapos arrears, of course, equivalent doon sa due amount. Nangyayari po yan kapag ang isang personnel na miyembro ng GSIS ay natanggal mula sa kaniya pong mula po sa payroll ng agency. Ito ay pwedeng dulot ng leave of absence without pay, pwede rin na dulot ng PVP overpayment, o kaya ay dulot ng maraming absences in the past na without pay at one time itong na-take ng kanila pong PSU. So natanggal siya sa payroll. So kapag ganun po yung nangyari, natural na wala ka talagang sweldo, so walang remittance. Kaya arrears yun nakikita mo doon sa GSIS Touch. Ito po, pangalawang dahilan ay kapag kulang yung remittance. Kung napapansin po ninyo, minsan may 60 pesos, 90 pesos, 50 pesos na kulang doon sa actual remittance. Nagre-reflect siya as arrears din. Ito ay madalas na nangyayari kapag ang isang empleyado ay dumaan sa pagtaas ng kanya pong sahod. Pwedeng ito ay dulot ng salary increase na ayon sa batas, no? Yung nangyayari po every year in the past years, na dulot po ng national yung NBC, National Budget Circular, dulot po ng mga batas ng Salary Standardization Law. Effective January 1, dapat mataas na po yung sahod. Pero yung iba pong agencies, nasa buwan ng Marso or Abril na i-implement yung mas mataas na sahod, yung dapat na sahod. So ibig sabihin, noong mga buwan na hindi pa na-implement yung actual na sahod, yung previous year pa ang binibigay na sahod sa empleyado, so yung remittance mo doon sa GSIS ay kinulang na. No, kulang na yung remittance mo. So, nangyayari din po yan the same kapag mayroon pong step increment o kaya ay promotion na hindi agad nagre-reflect yung actual dapat sanang nasahod doon sa sinusweldo ng isang empleyado. So, kaya may mga kulang na mga maliliit na amount doon sa arrears. At pangatlo na dahilan ay kapag wala kang na-delay, no? Para bang may sahod ka pero hindi pa na-remit ng agency, kaya as of now arrears pa siya doon. So yun po yung cases. Ngayon, ano po yung epekto? Ayon sa IRR or Implementing Rules and Regulation nito pong Republic Act 8291 ang batas ng GSIS 4.1.2, government agencies where the members are employed have the legal obligation to remit on time the monthly premium contributions due from members concerned, both for personal and government shares. In case of delay, they have the legal obligation to pay interest as may be prescribed by the board but not less than 2% simple interest per month. It is the obligation of the government agency. Yung agency po ninyo, yung DepEd Division Office kung kayo po ay under ng DepEd. Yung DepEd National High School kung implementing po yung school ninyo. Yung LGU kung under po kayo ng LGU. Yung government agency na humahawak po sa inyo kung saan po kayo empleyado
at yung agency na yon na hindi po on time kung mag-remit doon sa GSIS, sila po yung mayroong obligasyon na magbayad ng interest doon sa premium na arrears kapag may delay sa remittance po nila, ang agency po. I'm not sure lang kung paano ito kinukulikta ng GSIS from the government agency. Pwede kasi na yun pong due na babayaran yung employer share ng ahensya, yun po yung dagdagan ni GSIS kung sila ay delay sa kanila pong pag-remit doon sa nakadidak mula sa sahod ng mga empleyado. So yun po yung pwedeng mangyayari. Pero ayon po sa batas dito, hindi po si empleyado yung magbabayad sa interest kung dulot po yun ng premiums, kundi yung agency na siya pong hindi nakapag-remit on time. Ngayon sasabihin ninyo, paano ninyo nasisiguro na hindi kayo kinukuliktahan? Kung nakikita po ninyo yung mga arrears nandoon sa premium payments po ninyo, kahit po ilang taon na po yun, hindi po yun tumataas, no? Yung maximum o yung halaga po niya is mananatili po mula po noong last remittance until now, ganun pa rin po yung halaga niya. Hindi po siya tumutubo, hindi siya tumataas. So hindi po siya kinukulikta from us, no? Kasi ako rin minsan ay may mga ganyan din po na nangyayari. Pero yung doon po sa naibigay natin na impormasyon kanina, yung mga time na nagkakaroon ng arrears, kapag nagre-remit naman sa agency ng intended para sa mga months na yon, ay dapat mawawala yung arrears doon sa record ni GSIS. Ngayon, dagdag pa sa IRR ng RA 8291 mga master 4.1.4. Ang sabi dito, in case of underpayment, ito po yung madalas na nangyayari, nakikita natin sa GSIS Touch. Underpayment of monthly premium contributions due. Only such portion of the period of service proportionately equivalent to the amount actually received shall be recognized as creditable service for purposes of computing the benefits under the administration of GSIS. Saan ito nakakaapekto? Sa PPP. Yun pong period with paid premiums natin sa GSIS. Sa isa pong buwan, kapag kumpleto yung remittance mo for that particular month, ang itataas ng inyong PPP ay equivalent to 0.083. Bakit? Kasi 1 month out of 12 months in a year. No? So 1 divided by 12, that is 0.083. Yan po yung itataas ng PPP ninyo every month kapag kumpleto yung remittance, no, na walang arrears. Ganun po. Ngayon, doon sa mga period na kulang yung actual remittance, kulang ng 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, yung actual remittance, ang epekto niya doon sa PPP ay hindi yung 0.083 ang idadagdag sa PPP mo. Proportion lamang base sa kung ano yung actual na natanggap ni GSIS bilang remittance. For example, kinulang ng 500 pesos yung remittance for a particular month. Mula sa 5,000 ay 4,500 lang, no? So, i-compute yan 4,500 out of 5,000. No? So, magkano yan? No, yung portion na yon, i-divide yan ng 12, yung result, yun lamang ang idadagdag doon sa PPP mo. So, mas mababa compared doon sa 0.083. Okay? Kasi kulang yung na-remit, kaya kulang din yung maging pagtaas sa PPP mo. Kaya mga master, kapag tinitingnan natin sa GSIS Touch yung atin pong period with paid premiums at yung atin pong total length of service, madalas ay magkaiba, no? Kadalasan mas mataas yung length of service kasi yun ay kung gaano ka katagal sa serbisyo mula nung naging miyembro ka ng GSIS until now, regardless of your remittances. Yun yung total length of service mo. Ngayon, itong si PPP ay bahala kung ilang taon ka na sa serbisyo, siya ay depende doon sa actual na remittance mo. Kaya mas mababa siya compared kang TLS, no? So sa mga times na wala kang remittance, so hindi po tataas yung PPP mo sa period na yon kasi walang remittance. Time na kulang
yung remittance sa GSIS, yung dapat sanang 0.083 equivalent PPP in 1 month, mas mababa doon yung matatanggap mo kasi kulang yung remittance kay GSIS. Ngayon pagdating dito sa premium sa pension computation, hindi po si length of service ang basis ng GSIS, kundi si PPP. Kung ilang period, ilang taon lamang yung actual na nagbigay ka ng remittances mo. Yun yung basis. At yun yung sinasabi sa 4.1.4 na binasa po natin kanina. No? At maging doon sa pag-determine ng pwede nating loan sa MPL at term sa MPL, yun ay in-offer ng GSIS for the members. Hindi po yung length of service yung basis, kundi ang PPP. So, kung mas marami ang kulang sa remittances mo, higit na mas mababa ang pwede mo ma-avail from the GSIS kasi mas mababa yung PPP mo. No? So, yun po yung ibig sabihin ng 4.1.4 at yun po yung mga epekto na atin po nakikita dito sa viral ngayon na issue ng pagkakaroon ng arrears sa premium payments. So kagaya na na-mention natin sa previous episode, kung may nakikita kang arrears dyan sa GSIS Touch mo, sa premium payments mo, mas maganda na tingnan mo yung mga buwan na yan dahil sigurado akong alam mo, no, kung sa period ba na yan ay nakatanggap ka ng sahod o wala. No? Kasi yung iba, no, may nakapag-message sa akin na alala niya na noong time na yon ay naka-leave without pay siya kasi yung pagbubuntis niya ay very anong tawag doon, parang sensitive na yung pagbubuntis niya, so kinakailangan niya siyang hindi ma-stress, so nagstay, naka-bed rest siya, so wala siyang sahod for that period, no? Kaya nakikita yung arrears doon. So hindi siya dapat ma-stress kung bakit may arrears doon kasi alam na niya ngayon na wala pala siyang sahod during that time. Ngayon pag alam mo na na-promote ka during that period tapos hindi pa nag-reflect yung sahod mo, huwag kang ma-stress doon sa arrears kasi yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng arrears kasi hindi pa na-implement yung sahod mo during that time. Ang magandang gawin mo ay i-refer mo doon sa division office mo at tatanungin mo sila. Baka kasi nakalimutan nila bayaran yung differential mo dulot ng pagtaas ng sahod mo, di ba? Kasi kung nagbayad na sila ng differential, ay siguradong may portion doon na pambayad sa kulang sa na-remit doon kay GSIS. Ngayon, kung walang remittance na nangyayari, ay pwede hindi sila nakapagbayad sa iyo ng differential ng sahod mo. No, so yun po yung mga ganong cases na yan na nasisettle po siya kapag natitingnan natin at inaalala yung mga times in the past, no. Tapos nare-refer natin siya sa division office natin na siya po nagre-remit. Mayroon po yung listahan sila ng mga tao na kasali doon sa remittance nila in every month. Pwede po ninyong ma-check kung kasali kayo doon sa period na yon. And if kasama kayo, then pwede silang gagawa ng sulat niya yan, certification to the GSIS. O kaya ay kung hindi kayo kasali, so pwedeng you can find another way, no, kung bakit ka hindi kasali doon sa na-remit, no. So siguro it's between you and between your agency na bibigyan yan ng solusyon, no. So si GSIS nagre-record siya kung ano yung nare-remit niya. Ngayon, kung hindi niya na-remit yung bahaging yun ng inyong remittance, ay wala siyang ma-record. No? So, between you and your agency, doon po mas napag-uusapan at mas nakikita kung saan po yung pagkukulang para ito po ay masolusyonan.